Araw na ito, nandito na tayo sa kaduluhan ng chapter 13 ng Romans. At maraming bagay po tayong dapat tandaan sa mga pinag-aaralan natin. Tandaan po natin, ito ay tagubilin ng isang lingkod ng Diyos na naranasan ang makasama ang Diyos hanggang sa uli-uli ang buhay niya. Sabi dito mga kapatid, ulitin ko sa verse 8, huwag kayo magkaroon ng sagutin, ito'y pinag-aaral natin ng kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinbang utos sa tulad ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Yan. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama. Italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yan. Mamuhay tayo ng marangal at huwag guguli ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang pagharin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Amen. Pagkili tayong manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin, sa kabila po ng masamang panahon, sa nangyayari sa aming paligid, Lord, sa lahat ng mga sakuna, paglindol, korupsyon at ano pa man, nagpapahina sa bawat nananahan, especially dito po sa aming bansang Pilipinas. Lord, patuloy po kami dumadalahan ng iyong gabay. Biyayaan po ninyo kami sa pamagitan ng mga mensahe ng iyong mga salita. Ito, Lord, lalo po namin tibayan ang aming pananalig sa iyo, yamang alam namin. Sabi nga po rito, nalalapit na po ang panahon. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Dito mga kapatid, noong nakaraan, balikan ako ng sandali. Ang iniwan sa ating mensahe, tuparin mo lamang ang isa doon sa sinasaad ng pinakamahalagang utos. The greatest commandment, ano nakasulat na naman doon, ay pag-ibig. No? Pag-ibig pala talaga. Love. At ang pag-ibig, ang ibig sabihin nito, kalakasan niya sa loob ng isang sambayanan. Ano yung sambayanan? Sambayanan ng Panginoong Diyos. Wala po tayong makikita ang tunay na pag-ibig. Hindi po yan sa literal, hindi po yan sa laman. Ang tunay na pag-ibig, makikita lamang po natin kapag nasa atin na po ang Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Kasi pag natutunan mo ng umibig, ayon sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, ay bali wala na yung kautusan. Kasi yung kautusan, yan po ay guide lamang. Guide para sa makasalanan. Dahil sa kanilang kasalanan, nakalimutan nila na tumawag sa Panginoong Diyos. Kaya binibigyan pa rin ng actually, ang law ay protection lamang. Yung parang batas din ng bansang Pilipinas, protection po yan, pero hindi po yan nagagaranti ng kaligtasan. Amen. Ang kaligtasan, mga kapatid, ginagaranti lang yan pag ikaw ay nasa Panginoong Diyos na. Wala mo na po talaga. Wala na rin po silang magagawa. Now, sabi rito mga kapatid, kapag ikaw ay nakasunod na doon sa greatest commandment na yan, mahalin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos, tapos ibigin mo yung kapwa, ano lang bilin natin itong ating pag-usapan mga kapatid? Sabi rito sa verse 11, dapat ninyong gawin ito. Dapat ninyong gawin ito. So ano yung sa English thing? Knowing that it is high time to awake. High time. Ano mo? Agad yung clock. Ganun mo. Yan. Sulat mo. Yun. Okay.
high time sa English. It is high time. Tingnan mo natin sa Greek word yan. Lagyan mo na nga. Aka na nga yung cellphone ko, Rose. Nasa na ba yun? Meron na akong dictionary rin. Download ko na yan. It is high time. Dapat inyong gawin ito. Ito, translation. Ayan. Natin muna sa Romans 13. Okay. And that knowing the time, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na. Ang pananampalataya po, ito'y pinagdidibatihan. May totoo naman po na hindi po yan nakukuha sa pamamagitan ng gawa. No? Hindi mo pwedeng unahin yung gawa, tapos pananampalataya. Ang pinagdidibatihan, manampalataya ka muna para magawa mo. Yan. Ang pinagagawa o pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Ganun po yun, ha? Kahit ano pang gawin mo, walang merit yun. Kung mayroong kulang, at anong kulang? Pananampalataya. Amen? Yung gagawin mo, may konteksto po yun ng panahon at lugar. At ganoon din, may konteksto kung sino ang gagawan mo. Amen? Kahit gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, ano man ang gawin mo sa bansang Pilipinas o ano pa man. Kung ito naman ay hindi mo rin ialay sa Panginoong Diyos, parang nawawalan po yan ng kabuluhan. Maganda yung iniisip mo, pero may kulang na pinaglalaanan. Mahalaga po sa pananampalataya talaga, Panginoong Diyos. Kasi siya yung magbibigay sa iyo ng tamang guidance. Amen? At ang sabi rito, dapat ninyo itong gawin. Kasi marami nga po talaga, kahit nananampalataya, hindi naman po nakikita sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga gawa. Amen po? Tandaan po natin yung sabi rito. Ang sabi rito, dapat ninyo itong gawin. Bakit daw? Sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. High time to awake out of sleep. Kailan ba tayo po ay natutulog? Sa gabi. Bakit gabi? Bakit natutulog ang tao sa gabi? Okay. Because of the absence of light. Ngayon, nakadesign po yan sa katawan natin na ang hirap nga naman matulog pag maliwanag. So, bibira ako nakakita na natutulog na nakadilat. Mahirap yun. Hindi, madilat na gano'n, tulog na pala. Ang sino ko nakadilat na gano'n, yung parang pagpatay ka na, yan, pwede ka mamatay ng dilat. Pero dito mga kapatid, yung the absence of light mga kapatid, anong ibig sabihin? The absence of God's presence kasi po. Totoo na. Paano natin nasabi? Pagbasta ninyo, yung unang pagkakalalang, ang sabi doon, darkness prevails upon the deep. Sa Genesis chapter 1 verse 2, kikita niyo doon, darkness represents the absence of the presence of God. Amen. Yun ang ano doon. Pero sa bandang huli, sabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Pero nawala ba yung dilim? Sa kasalukuyan, hindi ba po? Kasi meron pa siyang binabalak. Pero sa aklat ng Revelation, sabi na wala na pong gabi. Puro araw na. Puro liwanag. So medyo malalim lang. Pero dito sinasabi, mga kapatid, sa ngayon, para tayong nangangapa sa dilim. Sino sa atin hindi na natatakot tuwing gabi? Nandiyan no? Kaya tuwag-tuwa tayo kapag nagmamadaling araw na. Because ang madaling araw ay sumisimbolo sa pag-asa. It represents hope. Na pag namanag na ang liwanag, ibig sabihin, nandyan na yung pag-asa.
Totoo ba yung pastor? Totoo po yun. Tandaan nyo, sa buhay ng Panginoon sa Kristo, kailan siya nabuhay na magmuli? Madaling araw po. Hindi nyo napansin? Madaling araw yun. Pagpasok ni Mary doon at saka mga disipulo doon sa ano, wala na. Umaga na kasi sila dumating. Sa Hebreyong pag-iisip kasi, ang madaling araw ay nagsisimbolo sa hope. Pag-asa po yan. Kaya sabi nga, kahit sa secular na di ba? Ang madaling araw ay habang ikaw ay gigising pa sa madaling araw, buhay pa ang pag-asa. Amen? Sa kanila po kasing orasan, ang simula po ng gabi sa kanila, alas 6 po ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Amen? Hindi katulad sa atin, may pang alas 12 pa tayong nalalaman. Sa kanila, pag 6, iba na po ang bilang ng araw hanggang sa umaga. Sa atin, nagbabago, alas 12. Sabi nga, research ko rin yan, sabi, hindi na raw kasi pwedeng ibalik sa dati. Ibang nakasanayan po natin ng gano'n. Pati kalendaryo tuloy natin na apekto nga sa nakakitang may 31, may 30, may 31, may 28 pa, may 29. Saan mo nakakita? Kasi yung unang nag-design ng kalendaryo nga, unang patungkol sa orasan, nagkamali siya ng paggawa niya. In the century, around 16th century natin na simulan niya, ay nahihirapan ng ibalik. Pero katulad na sinabi ko, kapag ang kalendaryo ng Hudyo, titingnan nyo, ang kinukuwita nila yung 1,000 taon. So ngayon ay mahigit 5,000 taon, 800, mahigit na. Malapit na tayo mag 6,000 years. Kaya nga, makikita ninyo rito, yun ang kwenta nila. Dahil alam nila, na ang daigdig nito ay may 6,000 years na nagbinigay ang Panginoong Diyos. Amen? Kasi ang isang araw ay parang 1,000 taon at 1,000 taon ay parang isang araw lang po yan. Kung magsi 6,000 years na, at mag-aanim na araw na. 7 araw lang. Kaya nakasulat doon sa aklat ng Revelation, yung huling araw ay the last 1,000 years. Yung magkakaroon. Well, anyway, mahirap na rin sa atin bilang Pilipino, especially, mag-adjust. Kasi nga hindi natin yun ang nakasanayan. Pero maganda, at least nalaman natin yung pinagmulang totoo. Amen? Naintindihan po ninyo? Mahalaga po yan. Kasi kapag naitawid mo ang tamang pag-iisip mo, lahat ng mga bagay sumusunod, nagiging tama na rin. Yung maganda rin. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin na, hindi tayo magagawa. Karapatan nila. Amen? Sabi rito mga kapatid, anong sabi? Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit kailan? Yan ang sinasabi ko. In the Hebrew mind, hindi nila naiintindi kasi bukas, ang iniintindi nila yung ngayon. Ayun. Now, nabasa niyan sa 1 Corinthians 6:2. Today is the day of salvation. Now is the day of salvation. Wala ka makikita, tomorrow is the day of salvation. Tomorrow, ganun. Sa atin, okay, naranasin natin lahat. Kahit tayo, katulad sa dalawang bata niya. Anong iniintindi natin? Anong philosophy ang ginagamit natin? Intindi natin yung ano bang kinabukasan natin? Ano bang ano natin? What, sabi sa English, what's in store for the future? Oh, may ganang pagkakain. Tapos sasabayan naman ng kantang tomorrow may never come. O may mga naman ganyan, may mga naman kanta naman ngayon. Sabi nung awitin na rin ko muna ba yan? May bukas pa. Huwag damdamin ang kasawi. Huwag damdamin ang kasawi. May bukas pa. Nagbibigay yun ng inspiration, pero hindi mo siya pwedeng asahan. Dahil wala nakakalam kung bukas ay nariyan pa. Amen. Ngayon nasabi rito, ito mo ang takbo ng isip mo. Kasi sa philosophy ganyan po, pero dito sa pagdating sa pag-intindihin mo yung ngayon, anong sinisimbolo na ngayon? Bakit ngayon? Kasi ang araw ng bukas para sa Diyos yan. Pagbasa ninyo kung paano nilikha ang langit at lupa. Yung Lunes, yung unang araw, pang-unang araw lang.
Naintindihan nyo? Anong nilikha ng unang araw? Liwanag. Yun lang, tapos na. Naintindihan? Tapos na. Sumunod na araw, meron na naman. Tapos na. Pangatlong araw, meron na naman. Tapos na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat yun ay tapos na. At kapag ang mga bagay ay natapos na, ano susunod? On the seventh day, let God. Yan ang hindi ma-gauge ng marami. Alam mo kung talagang ikaw ay nasa Panginoong Diyos, doon mo ma-realize that this day is enough, okay na. Yung kinabukasan, harapin mo na naman yun. Kailangan mo uling tapusin. Amen. Walang pinakamasaklap na mangyari sa isang pamilya. Kung di namatay ang magulang, maraming naiwang hindi tapos ito. Sinong papasan? Ang mga anak. Problema, utang, responsibilidad. Rin yun mga kapatid. Pero kung tayo mga magulang, at bago ano man ang mangyari na iayos natin lahat, anong mangyayari? Security, kapanatagan. Yan ang maganda. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi rito, namamaalam na ang gabi, malapit na ang liwanag. Okay, it symbolizes hope. Layuan na natin, ako ito mahirap, layuan na natin ang gawang masama. Okay, ano sa English natin? Verse 12. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Put on the armor of light. Tama? Yun yung sa... Pero pag tinranslate ko, medyo malalim kasi yun eh. Ulitin natin dyan. Tingnan natin. Dito muna tayo sa King James. Tatranslate natin. Yan. Ayan. Let us therefore, sa pagsalitang let us therefore, di ba mama, anong ibig sabihin niyan? Conclusion yan eh. Yan ang daw. Cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Sabi dito, sa translation dito, sa verse 12, layuan natin. Yun ang yung meaning niya. Yung cast off means layuan natin ang lahat ng gawang masama. So, hindi na pinag-git dito yung darkness, the works of darkness. Ang translation kasi yan, yung works of darkness, anything na masama. Tandaan ninyo, sa biblical concept, lahat ng hindi mabuti, masama. Ganun lang naman yun eh. Pag na mataas, mababa. Pag kumanan, kaliwa. Ang trabaho kasi ng tao, mahilig tayo gumitna. Yan ang ugali natin, gigitna tayo. Anong tawag natin dyan sa sa ibang salita? Pag gumigitna ka, Lazy. ano yan? Lazy. Yun. Lazy. Sigurista. Kapag sigurista ka pala mga kapatid, masama. Kasi ang sigurista, totoo lang, wala yung pagtitiwala both sides. Karoon na kayo nakakilala ganyan? Sigurista? Nakumiwas kayo dyan mga kapatid. Wala kang mapapalari yan. Ang iniintindi kasi na sigurista yung sarili niya lang. Kapag hindi siya tumama, ligtas ako. Kung tumama ako, wala siya. Puro ganun. Yun ang sinasawa. Tinatawag. And let us put on the armor of light. Ang translation talaga niyan ay italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sabi rito, iwaksin natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng kaliwanagan. Ito maganda sa Bible na ito. May translation po siya sa baba. Sa Griego, ganun yung idiomatic expression. Sa translation, ang ibig sabihin, iwaksin mo na ng lahat ng gawa ng masama. Kasi sa pananampalataya, darkness represents bad things, evil. Ganun na po. Pag
morning, it represents hope. Kaya ganun lang kasalita. No? Huwag na natin lagyan ng ibang ano. Sa madaling salita, kung ano man ang ginagawa mo masama, alisin mo na. Yun lang. Tumigil ka na. Dahil ang kalikasan ngayon, today is the day of salvation. Wala na pong reservation. Pwede mo magpa-reserve ng 2 kaluluwa niya. Ganun ng iba. Kaya yung mga preacher, pag sinasabi, mga nag-evangelize, tanggapin ninyo ang Panginoon. Urgent po yun. Ngayon na. Hindi ka dapat magdalawang isip dahil hindi mo alam kung ang bukas ay nariyan pa. O bukas kasama ka pa. Yun ang ano dyan. So kahit ano man ang gagawin natin, gawin mo na lang ngayon. Tapusin mo na lang. Pastor, hanggang dito, wala ka magagawa. Hanggang dyan lang eh. Ayun ang problema natin sa teknik nito. Lahat na lang ay may limit. Amen? Kaya minsan kasi hindi ko rin masisi ang tao. Halimbawa, kukuha ng permit. Hindi kumuha ka ngayon ng permit, ano sasabihin sa'yo ng opisina? Makukuha mo yun after 3 days. Ay, pambira, hindi mo alam kung... O katulad yun, naglindulan. Ante. Ano ngayon gagawin? Kung nasa na yung kinabukasan, nasa yung 3 days. Ngayon pala, bumiba na. Kita naman yung nangyari ito sa Cebu, pati munisipyo, giba. Pati gym, giba. Ano ngayon ang pinaghahandaan? Yung The Great One daw dito sa Marikina Valley po. Bakit yan ang pinag-iintindi nyo? Sabi nga ng hindi po. Wala pong kinalaman yung lindol doon, sa lindol dito, sa lindol dito. Di ba wala po silang kaugnayan? Kasi wala namang nakakalam kung kailan gagalaw yan. Pero kung handa ka na, ano man ang mangyari, wala na. Ready ka na. Wala nang problema. Mapapahama ka ba? Ako sa palagay ko mga kapatid, walang alam ang Diyos na ipinahama, na napahama. Yung isa lang, medyo brutal yung pagkakasabi. Uy, yung nasa Mindanao doon, sa Cebu, magsisi na kayo. May nagsabi, hindi ka nang babanggitin, nagsabi ng isang lingkod ng Diyos na, kapag dumating sa iyo mga ganyan, ibig sabihin, pinarurusahan na kayo ng Panginoon. May punto yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin yun. Bashir, ang labas mo, ibabas ka nila niya sa alam. Pero kung titiisin mo, kung titignan mo mga kapatid, may punto eh. Kasi ang anak ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi niya siya nagpapabaya sa totoo naman. Kaya dapat wala talagang takot. Ano man mangyari dyan? Kamatayan nga, hindi kinakatakutan ng mga anak ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo ng marangal. Ayan ang susunod. Mamuhay tayo ng marangal. Sabi doon. Let us walk honestly as in the way. Meron pa bang honest ngayon? Hirap eh, no? Meron pa bang honest person ngayon? Siguro pag nasa Diyos ka na lang. Pero sa panahon ngayon, lahat na lang binagay. Hindi na lang nangyari sa gobyerno natin. Nakaka-discourage mo. The Philippines is the first Christian nation. Dati the only, na hindi na. Yun yung kauna-una natin Christian nation. Ano nangyari sa Asia? Kahiya mga kapatid. Wala. So, sa akin mga kapatid, ang ano na lang, kung hindi sila honest, maging honest na lang tayo. Huwag ka na maghanap ng kung ano na pa dyan. Honesty begins with us. Sa atin na magsimula. Pero mahirap nga talaga dahil itong mundong ginano natin, wala nang ginawa kundi mandaya. At alam naman ninyo ang nandadaya ay hindi po yan sa Panginoong Diyos. So, ganoon na lang muna. Baka tayo makasakit pa sa mga nakikinig. No? Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon. Naku po, ito na naman sa paglalasing. Magulong pagsasaya. Ayan. Rioting and drunkenness. Chambering and wantonness. Ang lalim naman ng pagka-English. Wantonness. Sabi, sa Tagalog, pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, ay ito, sa alitan at inggitan. Yan ang mga paalala sa atin, no? Bakit
sampulan ninyo sa social media. Hindi mo naman yung dinadownload, pero naglalabasan ng mga malalaswang picture. Yung iba para kumita lang. Yung iba pa, ayun, monetary, advances nila. Pinakita na lahat, wala nang itinago. Tuwa-tuwa naman yung iba. Wala kahit saan ka na pumunta. Kaya mag-iingat din, lalo ng mga bata, pag-iingatin din natin sila sa social media na yan. Pero talaga mga kapatid, magulo, paglalasing at magulong pagsasaya, sa papakasawa sa pikarang laman at kahalayan sa alitan at ingitan. And verse 14, ang Panginoong Jesucristo, ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Put ye on the Lord Jesus Christ, sabi Lord, and make that provision for the flesh to fulfill. Sabi rito, paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Sa daigdig na ito mga kapatid, medyo magkakaroon po tayo ng challenge dyan. Kasi nga, hindi sa panahon natin, para wala na ng Diyos. Puro na lang puro na. Nagsisiba rin naman. Pero puro na lang. Nananalangin din naman. Sabi nga, kahapon ano naman ang Nazareno Lahat naman yung tumatay sa wedding. Tuwing umaga na lang, lumabas. Anong ganito? Sabi ko. Tapos makakita ko, nakapila ron. Nananalangin, sabi ko. Kung alam lang ninyo ang katotohanan, wala. Wala lahat kabuluhan ang ginagawa ng sino mang ganyan. Na hindi naman naglalahat, sabi, huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang tukso sa daigdig na ito, marami na yan mga kapatid. Pero huwag ninyo kalimutan, higit na makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ano pa man dito sa daigdig nito. So ito'y paalala sa atin. At magsisimula ito sa pag-ibig natin sa Diyos. Papasa natin sa ating kapwa, pag-ibig sa kapwa. Pagkatapos may mga reminder na ang pagliligtas sa atin, tandaan natin yan malapit na. Wala nakakalayan pero huwag ka mag-alala. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tapusin mo ang dapat mong gawin sa araw nito. Finish it sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Pagkatapos, yung mga minsan kahit nakakainggit, paano mo nakakita kung sino yung kurap o 48 ang sasakyan? Di ba parang nakakaano yun? Ibante, kung sino yung mga sindikato sa sarap na kinakain. Palagi nasa restaurant, palagi naka-milk tea, naka-gano'n. Sa sarap ng buhay, yung pala sa kabila ng lahat ng yun, marami silang ginagawa. Sabi, huwag talagang mainggit sa gano'n. Hayaan mo sila, kumilos tayo. Pero palagi naman, mas masarap at maganda ihahain sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Tatandaan natin yan. Sa damit, bayaan mo lang ang Panginoon. Ako, nabuhay kami ganito na. Naranasan ko hindi talaga magtrabaho, pero yung mga ibang kasamang pastor, ay pa rin tumigil. Hindi ko sila mapili. Bahala kayo. Ganyan. Tapos sila pa kayo na matatapang. Sabi ko, ano ba itong mga tao ito? Pero, wala po ako sama ng loob sa kanila. Yan po ang pag-uusapan natin sa chapter 14. Medyo mabigat kaya hindi ko na itinuloy. Pero sabi rito, huwag na lamang natin paglaanan ng mga bagay na walang kabuluhan, walang kwenta, kundi isipin na lang natin. Lalo tigit ito. Maraming threat, di ba? Lindol, ano pa man. Focus mo na lang mo sa Panginoon. At yan ang magbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso. Di tayo manalangin. Yan ang muna ang ating pagkakain. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sapagkat muli, pinaalalahanan mo kami. Alam ko matatagal na po bawat sa amin sa pananampalataya. Ngunit nararamdaman pa rin po namin ang presyo na tukso ng sanlibutan. Lord, huwag mong pabayaan matukso ang bawat isa. Huwag mong pabayaan mahina, Lord. Kundi pagkalooban kami ng sapat na lakas, ng tiwala, at higit sa lahat, kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming puso upang ito aming magamit pangontra sa lahat ng tukso sa sanlibutan ito. Layo mo kami sa lahat ng pita ng laman o Diyos. Pagkalooban ng biyaya, kahit sa aming buhay na itong Panginoon, kami ay magtatagumpay, yung mga alam namin, kasama ka namin sa aming buhay. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo dumako sa Panginoon.